Mga kapatid, ang ating Biblia sa Romans 12, mga kapatid. Ito yung mga kapatid, yung paano tayo mabuhay bilang Kristiyano sa panahon ng makabagong mundo, mga kapatid. Nandiyan na po ba ang lahat, mga kapatid? Nasulat dito, mga kapatid, sa verse 1. Kaya nga, mga kapatid, kaya tayo ng landas natin patungo sa Kanya. Sabi at sa tres, mga kapatid, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag magsiisip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Ay mga kapatid, no? So, yung mga biyayang natatapon, para mga mapag-imbabaw tayo sa ating mga times na tayo ay gumiginhawa. Sa 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. 5, ay gayon din tayo na marami, ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So, ayun mga kapatid, no? Dito sa atin mga kapatid, may kanya-kanya tayong purpose mga kapatid, may kanya-kanya tayong responsibility. Gaya ni Brother Buboy, siya yung sa music natin mga kapatid. At si Sis Joanna, siya yung ginagamit ng ating Panginoon para makapaglahad ng mensahe. At sa atin ng elder ay siya yung nag-i-explain ng mga panaginip at siya rin yung nangunguna sa atin. At 6, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang natuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapotan ninyo ang masama, makisanit kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. So ay mga kapatid, no, gaya nga ng sinabi ko kanina, ang bawat isa ay may kanya-kanyang sangkap na may kanya-kanyang purpose mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. 12, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging magpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyong nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpa. Ayun mga kapatid, no? Ito mga kapatid, yung pagiging, mga kapatid, yung dapat ito yung mga tinataglay natin bilang isang Kristiyano na naglilingkod na sa ating Panginoon. Sabi dito, iwasan ang masama, makianig sa mabuti, no mga kapatid, no? Dapat kapag tayo ay mga kapatid ay nananampalataya na sa ating Panginoon, ay dapat sa mabuti na tayo, hindi yung meron pa rin tayong makamundong mindset, no, na kapag marami ang gumagawa ay gagawin na rin natin. Sabi nga ng teacher ko dati na kapag kahit walang nakakita, ang tama ay tama mga kapatid. Pero kapag kahit marami ang gumagawa, ang mali ay mananatiling mali mga kapatid. Saan na tayo mga kapatid? 15. Makigalak kayo sa nangangagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sarili, mga haka. Huwag kayong mga bayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari
ay sa inyo makaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 20, kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga bagay na apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang mabuti, daigin mo ng mabuti ang masama. So ay mga kapatid, no, sa mga sa mga times na may kaaway tayo, kahit yung mga poot na ibinigay, kahihiyan o pangungutya na binigay nila sa atin, ay huwag natin silang gantihan. Pagkos, ipanalangin na lang natin sila mga kapatid o tulungan natin sila sapagkat sabi nga ng Panginoon, ang masama ay daigin mo gamit ang mabuti. Ay na mga kapatid, at binibigay ko na sa ating elder na si Brad Andy ang karagdagan pa mga kapatid. Amen. Praise God, no? Kaya, yan po yung mga binasa, no? Kompleto naman na siya. Sabi niya dagdagan na lang natin ng konti. Kaya po, kapatid, maganda po yung papahayagan na kung saan nga po ay ipinapakita yung iba't ibang trabaho ng bawat isa sa atin, ano? Kaya nga, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang responsibilities, ano? Kaya makikita nga po natin na yung nga po sa papahayagan, yan, sabi niya dito sa verse 11, sabi niya, no? Not full in business, no? Fervent in spirit, serving the Lord. Yan, huwag mga tamad. Yan, sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Diyos. Yan, no? Kailangan yung alab ng pag-iinit, ano? Kaya kung papansinin po niya, related po yan sa 10 virgin, no? Na yung kanilang ilawan ay kanilang pinanatiling naginingas. Itong 5, medyo katumpik-tumpik, kaya hindi nila pinantayan yung langis na nasa kanila. Kaya yung kanilang ilawan, no, ay hindi naging maningas. Yan. At pansinin po ninyo rito, no, na yung 5 virgin na merong pagbiningas ang kanilang mga sisidlan ng kanilang mga langis, ay nagiging mapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kasi kung titignan po ninyo, yung 5 nga po, dahil sa pinabayaan nilang walang langis yung kanilang ilawan, yun nga, nagpapanjing-banjing, hindi sila naging mapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kaya kailangan ng paglilingkod sa Panginoon, no? Tuloy-tuloy, no? No turning back na nga eh. Yan, no? Kaya nga, titignan nga po natin, maraming mga tao sa panahon natin ngayon, no? Na hinahanap talaga nila, no, yung tinatawag na tunay at tapat na paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kaya kung papansin po natin, marami na pong pamamaraan ng Diyos kung paano ang mga taong yan ay maaabot, no, ng pag-ibig na inilaan ng Diyos sa bawat taong ibig lumapit sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Yan. Kaya kanina, habang kumakanta tayo, inisip ko nga, napakagaling ng Diyos, bakit kamo? Na every nation, every country, may kanya-kanyang paraan ng pananalita, may kanya-kanyang pamaraan ng pag-aawit, no? At doon makikita mo, may mga ginagamit din naman ng Diyos, no? Para sa kanilang sariling lahi. Kasi kung titignan mo, kung hindi mo lalawakan ng pag-iisip mo, at kung sasabihin mo ikaw lang, no, yung ililigtas ng Diyos, paano ka makaka-relate doon sa mga taong hindi mo naman kalahi? Diba? Hindi mo kalahi. Diba? Kasi may kanya-kanyang ano na no? Trabaho ang bawat isa. Kaya dyan mapapansin nga po natin, no? Kung ikakapit natin doon sa binasa na bagamat tayo, sabi nga ni Pablo, bagamat tayo marami, ngunit meron tayong kanya-kanyang trabaho. Kung gagawin natin pangkalahatan, no? Kunin natin sa kaisipang i-generalize natin, ano? Sa kaisipang pangkalahatan,
bagamat tayo'y marami, no? Marami. Pag sinabing marami, kunin natin yung bawat nationality na meron ng bawat bansa, marami. Tama? Marami. No? Ngunit may kanya-kanyang gampanin. No? May kanya-kanyang gampanin, may kanya-kanyang trabaho na iniligay ang Diyos para ang tao makalapit sa Panginoon. Yan. Kasi nga, parang ganito, syempre, kung halimbawa, magkakaiba-iba tayong mga lahi. No? Papasok dyan yung salitang, we cannot please everybody. Syempre, hindi naman natin kalahi yan. Bakit tayo makikinig yan? Diba? May mga ganang attitude, yung ibang mga tao. Yung kanila sariling lahi lang ang gusto nilang mangaral sa kanila. Hindi ibang tao. Bagamat iisa kayo pagdating sa paniniwala tungkol sa Diyos. Ako niya idea. Yan. Parang ganito. Isang masayang lang to, alaala. No? Yung isang kapatid natin na destino nga sa Ilocos. Ang kanyang nauna pananalita, Ilonggo. Ilonggo talaga siya. Hirap na hirap siya magtagalog. No? Ang ginawa niya, nag-fasting. No? Sabi niya, Panginoon, alisin mo na lang ako dito sa lugar na ito, kundi rin lang ako matututo ng kanilang pananalita ng salitang Ilocano. No? Nag-fasting siya ng 10 days. Alam mo, pagkatapos niya mag-fasting ng 10 days, nagsalita na siya ng salitang Ilocano, halos hindi na siya makapagsalita ng salitang Ilonggo. No? Ito po yung na-destino doon sa lugar nila, Brother Elpidio. No? Doon sa mga magulang ni Brother Elpidio, doon siya na-destino. Ayan. At yan, makikita niyo yung kanyang profile picture sa Facebook. Ang pangalan niya ay Beth. No? Beth Barde. Yan. Hanapin niyo siya, no? Kilala kami niyan kasi isa kami sa ginamit ng Panginoon para tuluyang magbago yung kanyang tinatawag na kaisipan na maging magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Kaya natutuwa ako pag nakikita ko yung post niya, yung kanyang apo. Andiyan na, may mga apo na rin, mga kanyang mga anak, mga pamangkin. Lahat sila naglilingkod sa Panginoon. No? Tapos naalala ko pa, may panahon minsan nag-post siya. Panginoon, kung dito mo na panahon na kukunin mo yung aking buhay, gawin mo madali, sabi niya gano'n. Kasi diabetic siya. Diabetic. Nagbablanko na yung kanyang isi. Yung mata, paningin niya, nagbablankout na. No? Pero sabi ko nga, sis, kaya mo yan. Panalangin mo na sa Panginoon. Siguro taon na yung binilang hanggang ngayon buhay pa rin. Di ba? Hindi kinuhang madali. Hindi kinuhang madali. No? Kasi hindi pa tapos yung kanyang yung layunin ng Panginoon para sa kanya. Ayan. At sa kanyang sambahayan. Naging mapagpatuloy siya. Ayan, no? Kung naalala mo yung Sister Mimi, siya yung nagsabi na bakit kayo ganyan? Bakit yung mag-asawa hindi ganyan ang pakikiharap nila sa akin? Sa akin, sabi niya. Ang sakit ng pastor na nasa pamumuno niya nung panahon siya nalugmok sa tinatawag na kahinaan. Sabi daw ng pastor sa kanya, yung pala naman ang gusto mo di hanapin mo sila, sa kanila ka sumama. Ayan mga kapatid. No? Ang tinutukoy ko doon mga kapatid, yung nagsalita ng ganun sa kanya, mas nauna pang nawala sa kanya. Mas nauna ginawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Kaya nga, yung sinasabi ng Biblia, nandun sa binasa, huwag kayong makiayon sa gawa ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo ng pag-iisip. No? Kailangan ng pag-iisip mo laging yung para sa kapurihan ng isa't isa, hindi yung para sa sarili mong kapakanan. Yan, no? Katulad niya. Kaya ako, matandain ako, kaya lang hindi naman ako marunong mag-fight back Kaya lang, ginagamit ko lang para magkaroon tayo ng aral. Katulad ng salitang pumunta sila Estela at si Merly doon sa isang church. No? Nandito pala kayo. Kumusta kayo? Wala lang kayong pasalubong. Hindi ba ninyo alam na ang batas ngayon kung sino yung pupunta sa iglesia, sila yung magdadala ng pagkain. Bawal na magdalang soup. Isa pa rin yun, no? Yung asawa nga nun, yung kinuha nun ng maaga ng Panginoon. Mas maaga. Kasi nga, ayaw nilang ayusin yung paraan ng pagbibigay ng respeto sa isang kapatid. Ayan, no? Tayo naman, pagka talagang may blessing, bakit hindi natin i-share? No? Katulad niya, sinasabi ng binasa kanina,
maging matulungin sa pangangailangan ng kapatid. Ayan, di ba? Kung meron lang, bakit hindi? Ano na, di ba? Kaya nga, may iba't ibang pamamaraan din naman talaga ang Diyos na meron tayong gagamitin kuminsan doon sa mga pangangailangan ng mga kapatid. Ayan, no? Salad yan. May isang pagkakataon na parang nanabik si Estela kay Marie. Dinaanan niya, pinuntahan niya. Oh, Sister Marie, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Pinatuloy naman siya, no? May sakit. May sakit, Sister Marie. Payat na payat daw, ganito, ganyan, ganyan. Ginawa ni Sister, konting tulong, ganito, ganyan, ganyan. Ayan, nakaraos. Ayan, no? Kasi nga, doon natin makikita yung tunay na relationship ng isang tunay na mananampalataya pagdating sa paraan ng pakikipag communicate natin, hindi mas sa paraan ng pananalapi, pero yung presence napaka-importante. Ayan. Kaya tingnan mo yung kwento ni Sister Ana kahapon. Di ba? Yung unang punta natin, nung inutusan tayo, doon niya naramdaman na yung matagal kong hinahanap sa kadugo ko, sa aking sariling pamilya, hindi ko nakita. Pero nakita ko nung kayo tumaroon. No? Nagkaroon siya ng pagpapahalaga na meron pa lang talagang masigit na makakaunawa sa iyo kaysa sa karelasyon mo pagdating sa dugo. Yan. Kaya nga importante yung yung pagbibisita, no? Hindi sa anong pa mga bagay. Yan. Kaya nga maganda yung pamamaraan na ginagawa natin, no? Hindi tayo para maging pabigat, kundi tayo yung gumagawa ng paraan para magkaroon siya ng kagaangan, no? Sa mga bagay na wala siyang kakayanan na para i-share o ibigay sa atin. No? Tayo na lang yung gumagawa ng paraan. Kasi yun talaga yung paraan ng Diyos para matuto tayo doon sa tunay na pagiging magkapatid sa Panginoon. Yan, no? Kaya kailangan tayo yung maging maningas sa Espiritu, maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, at ang balik naman niya, mapatid, napakaganda. Yan, no? Katulad ni Sister Grace, natuwa ko kahapon nung nalaman kong 2 araw na siya. Sabi ko, matiisin din pala to kahit paano. No? Kahit mahilig sa pagkain to. Kahit mahilig to sa pagkain, matiisin din pala siya. Ayan, ano? 3 days mo na ngayon. Ayan, kapatid, no? 7 days na lang. Ayan, 7 days na lang. Kaya, kapatid, no? Kaya yan, kapatid, no? Yun nga, kung nararanasan ninyo yung ningas ng Espiritu, binibigyan pa kayo ng kalakasan, sige lang, no? Huwag lang kayo magsalita ng ganong kahaba. Tama yung salita niya eh. Kung saan aabutin. Ayan. Siya na rin nagsabi niyan. Kaya pag umabot siya ng 40 days, Ayan. kasi sabi niya eh, di ba? Hindi naman siya nagtakda ng araw eh, kung saan naaabutin eh. Kaya mapatid, no? Kaya, pero ano yan, napakalaking benepisyo yan. No? Bali, ngayon ka na makakaranas ng medyo mahaba-haba. Katulad niya, naalala ko tuloy. Nung nakita ko siya kahapon, naalala ko si Sister Glo, pati ni Stella. Nung siya yung nag-fasting dito siya nag-fasting eh. Nung ika-5 days niya, pumunta sa CR, suka ng suka. Alam mo, yung nilabas niya suka niya, puro kulay berde. No? Acid yung mga yun eh. Suka ng suka, suka ng suka. Ayan. Tapos nung nakaramdam na siya kaginawahan. Ayan. Sister Merly, okay na ako. Sabi niya, nililis na ako ng Panginoon. Inalis na yung mga acid ko sa katawan. Ayan. Tapos nung kapatid, nung natapos siya mag-ayuno, doon na siya naging masikap sa paghahanap ng katotohanan when it comes to the Word of God. No? Kaya nga, ang tukso nga sa kanya ni Brother Boyet, Ate Nini, mamaya lumampas ka pa sa langit. Bakit ka mo? Pagkatapos ng service namin sa Pasay, pupunta pa yan sa Makati. Pagkatapos sa Makati, pupunta pa yan sa Jehovah. Talagang ano siya, iniikot niya. No? Kung saan siya yung, napunta pa siya dun sa hindi, Emerit Church. Pupunta pa siya, may service ng Tagalog, may service ng English, napunta pa rin siya ron. Talagang yung buong maghapon niya, inilalaan niya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga sa kanya ni Boyd, Ate Ning, mamaya, lumampas ka pa sa langit niyan. Kaya mawate, no? Kaya nga
nakakatuwa din bakit ka mo. Sa kanyang pakikipag-fellowship, marami siya natututunan. Ano? Na sabi niya nga, Sister Stella, pagdating ko dyan, mag-uusap kami ni Brother Andy kasi marami ako natutunan sa Jehovah's Witnesses. Sabi niya ano. Kasi kung mas maganda ka ako kung mag-uusap tayo tungkol sa aral na natutunan mo. Kasi nga, para malaman mo kung ano yung mga bagay na kakulangan at kung ano yung mga bagay na meron sa kanila na nakapuri-puri naman din naman sa paningin ng Panginoon. Di ba? Sabi sa Biblia, di ba? Kay ganda niya ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Kasi sila yung mahilig sa ganyan eh. Iglesia, hindi naman masyado eh. Ang iglesia, pag niyaya mo lang eh. Pero sila talagang nagtutok-tutor yung mga yan. No? Dahil kahapon, nakaupo ako dyan. Dumating yung mag-asawa yan, ano sis? Sabi ko, ito na yung manggagawa. Malapit na si magluto. Ayun, nakita ko pumasok na. Andito na yung mga Jehovah's Witnesses. Nakatapos Binibisita. na namin kumain, hindi ko alam saan. Ah, Nagsak pala tayo din ng umaga, hindi naman nabasa. Hindi Kasi nabasa. hindi pa nakaligo. Kaya nga, nakita ko nga dyan kahapon eh. Kasi maaga nga rin ang kahapon. Yung mga ganun ba, nakakatuwa, no? Kaya nga, yun yung sinasabi natin eh. Hindi tayo nakikipag-away sa kanya, hindi natin sila kalaban. Ang hinahanap lang natin talaga, yung katotohanan na mas mahigit kung ano yung meron sa kanila. Kaya nga maganda lang doon, nakahakbang sila. Nawala sila sa graven images. Ayan, no? Pero ganun pa man, may mga bagay-bagay pa rin talaga silang hindi naaalis katulad nung pwede namang uminom. Huwag lang maglasing. Pwedeng uminom, no? Huwag na sobra. No? At tapos, mahilig sila sa yung mga tinatawag gathering. Meron sila mga gathering. Ganun din. Maganda naman din kasi nga, yung pag-iibig ng magkapatid, di ba? Yun nga, iba naman sa atin. Sa atin kasi, ang ginagawa ng Panginoon, pinagsasama-sama niya tayo sa maraming mga pagkakataon. At doon natin nakikilala yung isa't isa. Yung pag-uugali. At kaya nating sawayin at kaya nating ituwid yung bawat kamalian. Kasi yun yung aral ng Diyos eh. Para sa atin na mag-aral lang tayo sa isa't isa, magpatawaran tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan, no? Mag-aralan, no? Magtiisan kayo, no? Kaya magpasan kayo ng pasaanin ng kabigatan ng iba. Di ba? Kaya sa atin kasi pwede natin may tulong talaga prayer eh. No? Prayer talaga, no? Kaya yan, habang nakikinig ako kay Sister Ana kahapon, yung kabigatan ng kalooban niya, nilabas niya lahat, no? Iyak ng iyak. Doon ko na-realize kung bakit nagkasakit siya ng medyo mabigat na pagdaramdam. Kasi nga, inabsorb niya yung sinabi ng anak niya na galit din ako sa kanya. Mali yung ginawa. Kasi hindi niya alam yung pinagdadaanan pala ng mama niya. Na meron na palang grudges sila ng mag-asawa, nasundan pa ng sinabi ng anak. Alam niyo na ganito yung buhay, ganito pa ganito. Hindi niya naintindihan yung sinasabi niya. No? Nakita ko yung stand ni Sister Ana na kung saan nga siya sa sarili niya gusto niya na ayusin, wag nang dumami pa, kaya lang yung asawa niya may problema. Tama yung kanya eh. Yung kanyang sa loobin na hindi siya magpapalagay yung contraceptive na injectable. Kasi nga talagang ano yan, may scientific yan. Yan mga kapatid, no? Kaya talaga sabi niya, dapat siya talaga, yung lalaki ang ano. Kaya di ba yun din naman yung aral ng Biblia eh. Yung sabi ng Biblia, no? Kung mapag-usapan ninyo para hindi kayo magkasala. Ganun lang naman eh, di ba? May mga pamamaraan, ano? Kaya nga, sabi ko, ang bigat pala dinadala nito. Ayan, no? Kaya sabi ko nga, kaya pala patuloy siya nangayayat kasi hindi niya pa nailalabas ng gusto yung kanya sa loobin. Kaya maganda rin may kausap siya eh, na ilalabas niya. Ayun, ano? Kaya ayun, basta ano lang natin, yan, sundot-sundot lang, kasya kung may panahon. Isang beses sa isang linggo. Yung mga ganun lang. No? Huwag nyo naisipin kung ano yung mga bagay na ano. Basta ang malaga, magkaroon kayo ng ma-comfort natin. Yung, magawa tayo ng pamamaraan. Ayan. Kung meron tayong ginagawang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, doon na natin i-divert.
no? Sa pagdalaw na lang, sa pagkamusta sa kanya. Kaya mga gano'n. Kasi nakita ko yung kahirapan nandun Di ba? Gamot na nga lang, titipirin pa para sa kapakanan nung nasa tiyan niya. Ganun siya kahirap. Di ba? Tsaka yung pagsasalita niya na yung pangangailangan, pag binitawan niya na, ano na yung kasunod? Di ba? Madali siya makagawa ng pera. Ang problema nga, nanlugmok siya sa tinatawag na karamdaman at sa malalim na pag-iisip doon sa kahirapan na nararanasan. Yan. No? Kaya yan, tapos yung nagsabi kanina, napaglilihan. Napaglilihan doon ni Ana yung si Greg. Siguro kasama na siguro yung para yun nga, may release na lahat yung kanyang sama ng loob, no? Yan. Kailangan lang talaga gawin natin yung nararapat para sa isang kapatid sa Panginoon. Ayan, no? Kaya nga mabigat yung yung lingkod ng Panginoon na kung tutuparin mo yung mga palatuntunan ng Diyos, gustuhin mo man kumisa, kaya lang may mga hadlang din, no? Para hindi natin maganap yung mga bagay na gano'n, no? Kaya yan, dito nga sabi niya sa huli, medyo maganda to sinabi niya rito. Ito yung 13 na ngayon, sabi niya, mapagdamay sa kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ayan, no? Kasi ganun talaga Ganun tayo sa puntong no? At the same time, mga kapatid, no? Bagamat ito'y para sa pangkalahatan sa iglesia, ayun, sa susunod na pananalangin, sama na rin natin yung nasalanta ng gera. Kasi yung mga maliliit ang kawawa. Nakapanood nga ako ng video Bumagsak yung bomba doon, yung mga bata nagtatakbuhan, hindi malaman kung saan susuot. No? Pero walang patay, Bre. Marami ng patay. Marami na. News blackout ang ang casualty news blackout yan. No? Marami na yan. No? Kaya yung sinasabi natin papasok ka sa bunker, tatamaan yung building, maglilibing ka ron. Ilang buwan ka bago makuha. Kaya nga ang payo ng Biblia, di ba? Ang Kung saan ka nakalaan. tumakas ka. Ibig sabihin, kung saan mo, alam mo medyo safe, tumuon ka. Ayan. Kaso wala nga ang pupuntahan din. Walang barko, walang transportasyon. Walang transportasyon, lahat wala. Kaya ako rin, no? Kaya nga, yan, isama na sa panalangin, na ang gera naman kasi, parte din naman ng ibang bansa na negosyo. Negosyo naman din kasi yung iba dyan, no? Kaya yan, mayroon sanang tumulong, no? Yung humanitarian, help, no? Na magpapadala ng tubig, pagkain, mga ganun, mga gamot. Humanitarian, no? Red Cross yun, Red Cross. Yan, mga Red Cross, yan, mga din, no? Yan, sabi niya rito, yan, pagpalain nga ninyo ang sinyo na sisiusi, pagpalain ninyo at huwag ninyo sumpain. Yan, no? Kaya nga, sa atin, na tayo, sanay na tayo yan Pag may nag-uusig sa atin, lagi natin sila sinasama sa panalangin. Kasi nga, dahil nga sa kawalan nila ng lubos sa pananampalataya o malalim yung pagkakaunawa, nakakapagsalita kung minsan ng hindi tama sa isang kapatid. Yan. Kaya talagang powerful, no? Yung prayer. Pinakamaganda sa lahat yan yung prayer, mga kapatid, no? Kaya hanggang dyan lang, mga kapatid, at magpatuloy tayo sa gawain. Sa panaginip, dreams, meron pa kayong panaginip. Sige. Praise the Lord, may panaginip po ako. Kagabi po, siguro dahil doon